Dawn Pricks vs Prime Netero Part 3. Pag-usapan natin yan, mga idol. Bring me out, come and find me in the dark now. Every day by myself I'm breaking down. At ngayong araw nga mga lodi, tatalakayin na natin ang ikatlong kabanata sa salpukan ni Dawn Pricks at Isaac Netero. At dito ngayon mag-uumpisa nung nilabas na ni Prime Netero ang kanyang golden statue. Dahil ito na nga lang daw ang tanging paraan para makasabay siya sa kakaibang nilalang na ito. At dyan nga, inumpisa na niyang atakihin si Dawn Pricks at binayo yan ng malaking kamay ng Bodhisattva. Pero nailagan naman ito ni Dawn, pero wasak ang tinamaan ng golden statue. At muli na naman niyang bumayo para atakihin ang alamat na manlalakbay. Pero naiiwasan ni Dawn Pricks ang mga atake nito. Pero ang golden statue patuloy sa pagbayo hanggang sa pag-ilag ni Dawn dumami ang kamay ng Bodhisattva at na-corner ang legendary hunter at nadali ito ng 99 hands ng Golden Buddha. At nung nakabuo na nga si Dawn sa kalupaan, patuloy siyang binugbog ng Guanyin Bodhisattva at wantusawang kamay ang binigay niya sa malaalamat na manlalakbay. Pero pagkatapos nga niyan, bumangon na si Dawn Pricks at sabi niya na nadali ako ng atake na yun. Na nakakatuwa naman. Meron ka pa palang tinatagong Nen ability. Isang napakalakas na kapangyarihan na maaaring pinag-ansayuhan mo ng mahabang panahon. At sagot nga ni Prime Netero, "No, sobrang tagal na panahon ang ginugol ko para lang matutunan ang paggamit nito. At katunayan, ginagamit ko lang ito sa mga karapat-dapat." At sagot naman ni Dawn Pricks, "Na kung ganon, isang malaking karangalan pala ang makita ang Nen ability mo. Na hindi naman, magsaya ka lang habang kaharap mo ito. Dahil baka hindi mo na ito makita kailanman. Dahil ang kapangyarihang ito ang maaaring maghatid sa'yo sa kamatayan." Na nakakatakot naman pala, ika ni Dawn Pricks. At dagdag niya pa, "Pero ang kapangyarihan mo, gusto kong makita habang buhay." Hanggang si Netero muli na bumanat dyan gamit ng kanyang golden statue. At nagsimula na naman niya magpakawala ng unlimited hands. Kaya wasak-wasak na naman ang kapaligiran dyan. Pero si Dawn nga, napakabilis kumilos dahil nakakaiwas siya sa napakabibilis na atake ng golden statue. Pero ang Golden Buddha hindi natigil sa pag-atake. Kaya si Dawn walang magawa kundi umiwas. At nung papalapit na naman ang napakaraming kamay, inilagan niya ni Dawn ng sobrang bilis. Pero si Netero nga, biglang umiti dyan. Dahil trap lang pala o fake lang ang 99 hands
dahil nakahanda na ang isang malakas na bayo ng Guanyin Bodhisattva at nadali ang legendary hunter. At diyan nga, ipinaspasa na siya ng Golden Buddha. At sabi ni Netero, neto na nga daw ang katapusan. Hanggang ang bibig ng Bodhisattva ibiglang umanga dyan at nag-ipon ng malakas na enerhiya at pinatama yan kay Don Prix. At sa lakas, inagdulot yan ng malakas na pagsabog. At pagkatapos nga niyan, si Netero ngumiti na at sabi niya na malakas daw ang isang yon at sayang daw dahil hindi niya nahingi ang pangalan na to. Pero diyan nga, biglang nagulat si Netero dahil may nagsalita at sabi niyan, natapos ka na ba? Pwede bang ako naman? At lalong nagulat ang Prime Netero nung nilabas at ginamit din ni Don Prix ang Guanyin Bodhisattva. At ang napakalakas na kapangyarihan, iginaya niya lang nang walang kahirap-hirap. Kaya tulalang-tulala si Prime Netero dyan dahil ang kanyang pinaghirapang kakayahan sa mahabang panahon, iginaya lang sa isang iglap ng nilalang na ito. At sabi nga ni Don na nagulat ka naman masyado, pero marami pang kagulat-gulat sa mundong ito. Hanggang umatake na ang Golden Buddha ni Don Prix. Kaya wala nang nagawa si Netero kundi sabihin din ito gamit ng kanyang golden statue. Kaya kampasan dyan ang dalawang Bodhisattva at wasak-wasak ang kapaligiran dyan. Hanggang umanga na ang dalawang Golden Buddha at nagsabayan sila ng napakalakas na kapangyarihan. Na nagdulot ng malakas na pagsabog. Pero sa sabayan nga ng dalawa, ang golden statue ni Don Prix ang nanaig sa dulo. Pero hindi niya tinapos ang Prime Netero. At diyan nga, habang gulat na gulat si Netero, nagtanong siya sa alamat naman na lakbay. At sabi niya, sino ka ba talaga? Hindi pang tao ang lakas mo. At sagot nga lang ni Don, na isa rin akong hunter tulad mo. At ako ang bumuo ng Hunter Association. Na isa rin akong hunter katulad mo. At ako ang bumuo ng Hunter Association. Kaya dyan, gulat na gulat si Isaac Netero. At sabi pa ni Don na malakas ang Nen ability mo at maaari kang makasabay sa ibang mga halimaw gamit yon. Pero pagdating sa mga kataas-taasan, masasawi pa rin ang buhay mo. Na magpalakas ka pa at bumalik ka na lang sa mundong ito. At sana magsama ka pa ng ibang mga hunter sa pagtuklas sa Dark Continent. Dahil naniniwala ako na kayong bagong henerasyon ng mga hunter
ang tatapos ng misyong ito. Hanggang pinasok na nga niya si Prime Netero sa kanyang black portal para ipadala na sa mundo ng mga tao. Pero bago niya pa ito mapadala sa known world, may huling katanungan si Netero sa kanya at sabi nito na ano ang pangalan mo? At sagot nga ng alamat na manlalakbay, Don Prix. Don Prix ang pangalan ko. Don Prix. Don Prix ang pangalan ko. Hanggang si Netero ay nakabalik na sa kilalang mundo sa tulong ng portal ni Don Prix. At sabi ni Netero sa kanyang isipan na magpapalakas pa ako at babalik sa mundo ng Dark Continent. At diyan na nga nagtapos ang ikatlong kabanata ng bidyong ito. At antay-antay na lang mga idol sa mga susunod pang kabanata. At kung kayo nga rin ay may opinion about dyan, comment nyo na lang yan sa ating comment section, para malaman din namin ang inyong mga opinion. At bago nga tayo magtapos mga lodi, sana ay huwag nyong kakalimutan mag-like, dahil napakalaking tulong yan para sa ating channel. At kung may bago naman dyan, sana ay huwag nyong kakalimutan mag-subscribe, and click the bell icon para hindi ka nahuhuli sa mga latest uploads natin. Maraming salamat po.